Good morning, everyone. My name is Ms. Michelle Joy de Calamba from BSED Filipino third year. So our topic for today is all about categories of curriculum change. So according to Macnell 1990, there are 5 categories of curriculum change. So first, let's talk about substitution. Substitution ay tumutukoy sa isang uri ng pagbabago sa kurikulum kung saan ay ang kasalukuyang kurikulum ay ganap na papalitan ng isang panibagong kurikulum o hindi ito isang simpleng pagbabago o pagdaragdag lamang kundi isang kumpletong pagpapalit. Ito ay isang complete overhaul o hindi lamang isang revision. Halimbawa na lamang ito ay yung pagpapalit ng teacher curriculum at pinapalitan ito sa matatag curriculum. Kaya ito yung tinatawag na substitution, yung pagpapapalit ng curriculum. Ang pangalawa yung alliteration. Ang alliteration ay isang minor na pagbabago ng kasalukuyang curriculum at kung saan ito ay hindi isang malaking pagbabago lamang. Hindi ito ay isang maliit na pag-aayos o pagdaragdag. Halimbawa na naman ito ay yung sa halip na gumagawa ng graphing paper sa pagtuturo ng matematika o sa paggamit lamang ng grammatical calculator ang nilalaman lamang nito ay nanatili pa rin. Ngunit ang paraan ng pagtuturo ay nagbabago-bago ng higit. Ang pangatlong categories ng curriculum change is ang restructuring, na kung saan ang isang malaking pagbabago sa istruktura ng buong sistema ng edukasyon ay maaaring mag-involve ng pagbabago sa buong programa ng paaralan o sa isang particular na antas. Halimbawa na naman ito ay yung paglilipat mula sa isang tradisyonal na sistema ng edukasyon patungo sa isang integrated na curriculum, kung saan ay pinagsama-sama yung iba't ibang asignatura o pagbabago sa isang sistema ng pag-aaral mula sa face-to-face patungo sa online learning. Halimbawa na lamang yung COVID-19. Diba, mula natin sa face-to-face ay nagiging parang nababaguhan tayo kasi pupunta tayo sa online learning. Ang pang-apat naman ay yung perturbations, kung saan ang pagbabagong nakagambala, ngunit kailangan ayusin ng mga guro sa loob ng maikling panahon. Halimbawa na lamang nito ay yung biglaang pagbabago ng schedule ng klase dahil sa isang hindi inaasahang kaganapan tulad ng isang pagsusulit na biglang inilagay o kailangan ng guro na ayusin ang kanyang plano na pagtuturo upang makasabay sa pagbabago. Halimbawa na lamang nito yung COVID-19 nga. Dito natin hindi natin inaasahan na may magbabago talaga sa atin. Kasi nga, hindi natin naasahan yung mga kaganapan na nangyari sa ating panahon. Panglima naman ay yung value orientation, na kung saan ang isang uri ng pagbabago sa curriculum na nagkatuon sa pagbabago ng mga halaga o paniniwala ng mga mag-aaral ay madalas itong nakikita sa mga paaralang relihiyoso. Halimbawa na lamang ito ay yung pagdaragdag ng mga aralin sa moralidad ng espiritualidad sa kurikulum ng isang paaralang katoliko o ang pagbabago ng mga kurikulum upang bigyang diin ang kahalagahan. Dito naman tayo sa kahalagahan ng involvement, participation at support sa matagumpay na pagpapatupad ng pagbabago ng kurikulum. First is involvement and participation, na kung saan ang aktibong pagkikilahok ng mga guro sa mga mag-aaral o magulang at iba pang stakeholder na proseso ng pagbabago ay mahalaga para sa pagbabago ng isang komunidad ng pag-aaral na may pagmamayari at sa pananagutan ng bagong curriculum. Ay sa supportive curriculum implementation, na kung saan ang pagbibigay ng sapat na suporta gaya ng mga materyales, kagamitan, kondisyon ng pag-aaral ay kinakailangan para sa matagumpay na pagpapatupad ng bagong kurikulum. Kailangan din ang suporta mula sa pamumunuan ng mga paaralan. Halimbawa na lamang ito ay yung paglalaan ng sapat na budget para sa pagbili ng mga bagong textbook at kagamitan.
pagsasaayos ng silid-aralan upang maging conducive sa pag-aaral. Man ay time as an important commodity. Kasi nga, ang pagpapatupad ng bagong curriculum ay nangangailangan ng sapat na panahon, kailangan ng panahon para magpaplano, magsasanay at mag-ayos. Halimbawa na lamang ito ay paglaan ng 3 hanggang 5 taon para sa kumpletong pagpapatupad ng isang bagong kurikulum. At kung saan ay pagbibigay ng sapat na oras sa mga guro para sa pagpaplano ng kanilang mga aralin at paghahanda ng mga material